Mga kababayan, sa tinatakbo po ng BSKE, mukhang iisang direksyon na lang po ang pupuntahan nito. Yan ang ating pag-uusapan. Welcome back po. Bago lang tayo magtuloy-tuloy, meron lang po tayong i-correct. Meron po kasing mga nag-comment tungkol po dun sa pahayag ni Secretary John Vic Remulla nung nakaraang araw. No, sabi niya kasi ay 4 years, 2 terms. Nagkamali lang po siya doon. Kasi ang naipasang batas po ay 4 years, 3 terms. Hindi naman po kasi maiiwasan. Ganyang mga interview ay magkakamali ka. Kaya sinagot ko po yung mga ibang comment dyan sa content natin. Pwede po ninyong tignan, i-google yung mismong batas. I-search nyo lang SB number 2816 at makikita nyo doon yung nilalaman nun kung ano talaga. No? So, para malinaw lang po tayo. Okay, diretso na po tayo mga kababayan. Sa sitwasyon ngayon, tinitignan ko po, no, masasabi ko po nga iisang direksyon na lang ang pupuntahan o patutunguhan nitong BSKE. Nasabi ko po yan kasi kung babasihan po natin yung pahayag na itong mga abogadong ito, mismong Comelec Garcia din naman, yung interview niya nung nakaraan, nung nabalitang naipasa na nga yung bill sa palasyo, ang sabi niya ay sana ay pirmahan na itong linggo na ito. No, ngayon naman, ito naman kay Secretary Remulla. Yun nga, kung napanood niyo yung previous natin na content, ang sabi niya ay malapit na pong pirmahan. May dahilan kung bakit nasabi na malapit ng pirmahan. Siyempre, meron po silang mga impormasyon na kukuha galing mismo sa loob ng palasyo. Diba? At siyempre, meron pong mga tao na kapalibot siya, may mga advisors yan, mayroong mga contact yan, at pwede magpasa ng mga impormasyon. At kung sinasabi naman nila na huwag niyo munang basta na lang ilathala, huwag niyo muna basta na lang isa media. Kumbaga, pwedeng planchado na. Ayaw lang muna biglain para merong hindi basta-basta mayroong mag-iingay. Pwedeng ganon. Kumbaga, ihahayag ito sa tamang pagkakataon. Ngayon po ay August 1 na. Marami na pong pwedeng mangyari. Pwede magkabiglaan. Pwede nga itong araw na ito o habang ginagawa ko itong content na to, ay baka napirmahan na. Dahil ang nagiging usap-usapan na nga ngayon ay pipirmahan na. No? Kumbaga sa dalawang direksyon, pipirmahan, papunta na rin po ito ng lapse in law kasi bumibilang na po yung araw. 2 linggo, di ba? Hanggang August 15, o sabihin na natin sagad na pag natapos itong August, di ba? Lapse in law na po yan. At ito namang pupunta natin kung bito, medyo bumaba ang tsansa sa kung titingnan natin itong pagbito kasi nga sabi ko rin nakaraan, kung ibibito, nung natanggap pa lang dapat ay naibito na. Kasi meron nga kasabay na bill ang SB number 2816 na yan at yung kasabay na yon ay naibito. Diba kung hindi ganun kahalaga itong SB number 2816 ito para sa Pangulo, ay ibibito na rin yan. No? Hinold yan kasi meron siyang plano dyan kung ano ang kanyang gagawin. Siyempre, nabibigyan na rin po yan ng mga advice ng kanyang mga presidential advisors. Ngayon naman, sabi ko nga, isang direksyon na lang. Para nga nagkakaisa na sila. Puro positibo patungong pagpasa nitong bill na ito. Diba? Ngayon naman, kung papansinin nyo rin, di naman, parang tahimik po si Atty. Macalintal. May dahilan din po yan. Bakit hindi pa rin siya nagpapa-interview? Sabi ko rin ako lang, marahil kasi nga nagpetisyon siya sa nakaraan na BSK in 2023 kasi postponement lang po yun. Maliwanag po na postponement yun at maliwanag din na nga na naituring nyo na unconstitutional. At kahit basahin ninyo kayo mismo, kahit hindi po kayo abogado, mag-research po kayo. Unconstitutional po yun. Ngayon naman, itong kanilang ipinasang batas na ito, na fixed term na nga, pagsasaayos,
Oo, nandun yung pag-urong kasi nga sabi nga ni Rimulya, para fair. No, ituloy natin sa 2026 tapos bigyan na natin ng tuldok. Lagyan na natin ng termino. Yung term of office nila ay magkaroon ng hangganan. Kasi nga, fix eh. O nga, pagsasaayos na. Sa ganun, kung titignan ninyo yan, ay hindi na pa pwedeng iurong sa mga susunod. Kumbaga, ito na yung tuldok. Kaya ang nangyayari, parang yung nagiging majority na. No? Tignan ninyo, nagbotohan sa Congress, maraming senador yan, maraming congressman, maraming senador, siyempre, naipasa yan, nagkaisa po yan. Ibig sabihin, para sa kanila, itong panukalang ito ay maayos, pinag-aralan, at na hindi nahahayaang muling magkamali sa mga nakaraan. Kasi nandiyan po ang Korte Suprema, yung final arbiter, sila yung magsasabi kung ang ito bang inyong pinasang batas ay tama o mali lang naman eh. Konstitusyon o wala sa konstitusyon at yung paraan ng paggawa ninyo ng batas na ito. Diba? Hindi naman po pwedeng makialam ang SC o Korte Suprema sa legislative. Hindi nila pwedeng pakialaman yan. Hindi sila pwedeng mag-interfere dyan. Hahayaan ng SC na gawin yung batas nila kung meron silang batas, no, sa kanila titignan. Kasi meron pong mga legislative process yan o measure. So ngayon, ito, halimbawa, pinirmahan na or nag-lapse into law lang itong SB number 2816 na ito. Naging batas na po, no? Sabihin natin, nagpetisyon si Atty. Macalintal. Mayroon pong mga dadaanan pa yan na proseso. Magpipetisyon. Kung ano man po yung mga pagdadaan ng proseso niyan, no? Hindi na natin sasabihin yan. Bandang huli, ang resulta niyan ay yes or no pa rin naman. No, unconstitutional o konstitusyon. Ganun pa man, pag naipasa na yung batas na yan, pag hindi naglabas ng technical restraining order ang SC, tuloy sa November 2, 2026 ang BSKE. So ayan na po ang mga pinagdadaanan nitong BSKE nito. Yung sinabi ko po sa inyo ay hindi sa ganang akin, kundi ay nasa proseso ng lehislatura. Ayan po yun ha. Para malinaw lang po doon sa mga nagko-comment na haka-haka, hindi po yun haka-haka. Pwede ba kayo mag-aral? Libre na po mag-aral sa Google. Gamitin nyo lang yung internet nyo. Pwede kayong matuto. Kasi nga sa nakaraang SONA ni Presidente noong July 28, ilang beses siyang namin sure kung gaano kahalaga ang internet. Kaya nga sabi niya, ilalagyan niya lahat ng eskwelahan, ng public school, ng libreng internet. So ibig sabihin, malaking bagay yon para matuto itong mga estudyante. At tayo, kahit hindi tayo nag-aaral na, pwede kang matuto sa batas. Matuto ka lang. Magbasa ka lang. Intindihin mo lang. Pwede kang maging abogado. Hindi man niya, wala ka man papel. Pag masipag kang mag-aral, pwede mo pong matutunan yan. Okay, so ito yung ating sitwasyon ngayon. Iwan pa rin kayo dito ng inyong saloobin. Mga barangay officials and mga kagawad and SK, nalita ko lang sa inyo yung mga nangyayari at yung talagang sitwasyon netong BSKE na to. So, sa mga bago dito na subscribe, paki-share ng video. Kadito na lang. God bless.